Hello guys, nandito na naman ako at good morning muna dyan, good evening dito. Ito, pag-usapan naman natin ang binalita patungkol naman kay Bongo. Yesterday, pinag-usapan natin si Quezzo at I think na-discuss na rin natin even sa aking live sa TikTok ay na-discuss ko na rin si Joel Villanueva. Now, tingnan naman natin anong sikreto nitong si Bongo, no? So, makinig tayo, pakinggan natin ang balita. Sige. Ang resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito ang exclusive agenda report ni... Oh wait naliwanag yun mahigit 300 million nakuha ng kamag-anak ni Tararantanan Bongo. Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. O yun maliwanag Alfrego Builders and Supply, pagmamayari ng half-brother ni Bongo, nakakuha ng 326 million flood control contract. Ang lupit talaga nito mga ito. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang Bakit kaya mga taga-Davao nagtataka naman ako sa inyong mga taga-Davao. Alam nyo na palang kinukurap kayo dyan. Kita nyo, may mga project naman na ganyan. No, si Pulo nga, 51 billion yung project, yung flood control project, anyari. Tataka naman ako sa inyo, binoboto nyo pa rin. Di sino ang bobo, di kayo. Di ba ka? Binoboto nyo pa rin. King Mother naman, panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018. Oops, 2018 2018. Natural. Kahit anong laki pa ng pag-flag nyo niyan, kahit anong dami ng ibandera nyo dyan kapa-flag ko, tandaan ninyo, 2018, Duterte ang nakaupo, Dutae. No? So, expect walang mangyayari. No, kita nyo naman, yung kay Pulo nga, 51 billion di ba? Anyari, wala. Bilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yun! Wait. Ang half-brother, may construction company. Ang ama ni Go, may construction company. Ang mga taga-Davao, bobo. Majority ng taga-Davao pala, hindi lahat. Ang majority ng taga-Davao, bobo. Sige. Ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Over a decade, isipin mo, lampas na ng dekada na kontratista itong ama ni Bongo. Anyway, may issue nga yan, di ba? Pinalabas na rin nila Senator Trillanes former Senator Trillanes, na itong sila Bongo, isipin mo, napakaliit lamang ng mga puhunan para humawak ng malalaking kontrata. Alam niyo po, may batas po tayo dyan. May threshold ang tinatawag, no? Kung yung laki ng iyong pwedeng makuhang kontrata ay base sa laki ng iyong capacity o anong tawag dito? Puhunan, no? Ng capital, capitalization mo, no? Nung iyong puhunan. So, doon nagbe-base yan. Pero magtataka ka, talagang, ang sabi nga ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, yan lalaki ng nakuha na kontrata ng magulang ni Bongo. Ano ba yung pagtataka? Senator Trillanes, para ka namang nangaano ka ba? Ha?
bago ng bago. Natural. Presidente yung amo. Presidente yung jowa niyang si Fentaboy. Kaya lahat yan, posible. Diba? Isipin mo nga, huwag ka nang lumayo, no, presidente si Fentaboy. Yung Parmali, diba? Isipin mo, wala pang isang bilyon yata ang puhunan na tao. Parang ilang milyon lang. Diba? Parang 100, nasa 100 plus, wala pa yata 200 milyon na puhunan. Diba? Nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata. Siyempre, Michael Yang ba naman What the heck? Sige, tuloy natin. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan yan ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints. Yun, teka lang, o nga no. Ngayon, may plunder na nga palang nakasampa dito kila Bongo. At hindi lang kay Bongo, dito kila Pulong. Naalala ko bigla. Nako. Alalahanin natin ha, hindi sila immune. Tapos nakapagbigay na ang ng short list para sa pipiliing ombudsman. So ngayon, maganda ito. Tingnan natin dahil wala na yung kanilang tagapagtanggol na si Martires, iba na ngayon ang daloy ng ilog, no? Iba na ngayon ang pupuntahang direksyon. Delikado. kaya ito mga ito hindi na mapakali, no? Sabi niya, oo nga, King Mother na yan, no? Isipin mo, mayroon ka ng ICC nga harapin, mayroon ka pang ombudsman. Ang sarap talaga ng buhay nito mga ito. Ban Kinago at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga wala yan. 6.6 billion lang. Ang hinihingi nga ni Bongo ditong 2025, 7 billion Wala. Chicken feet. Diba? Wala, mahina yan, Trillanes. Chicken feet yan. Isipin mo, 6 billion lang yan. Yung hinihingi, ilang taon yan? Samantalang yung hinihingi ni Bongo ngayon, 7 billion. Good for lang yun, ha? Good for 2025 lang yun. Yun nga lang, nagalit kay PBBM si Bongo, si Chis at si Joel Villanueva kasi hindi inirelease ni PBBM. Sayang ang 20%. Pera na, naging bato pa. What the heck? kumpanyang pagmamayari ng mga go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa What? Ano yun? Tama ba yung narinig natin? Ulitin niya natin. 43 billion? What the heck? 43.77 billion pesos sa 43.77 billion pesos. Yan ay sa panahon ni Fentaboy na nakaupo ha. Wow! Ang galing nyo, Teng! Kaya pala. What the heck? Wow, nakakalula yun infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na wow, talaga naman! Kasama ang Alfredo tsaka yung isa, si LPG. Wow! Ang galing nyo talaga. Nako, mapapamura na naman ako rito. King Mother ninyo! O Kinam. delay o Nagano ko kala mo naman tunay na Ilocano. Ilocano naman father ko, kaya lang hindi ako marunong magsalita ng Ilocano. Sige. hindi naman daw natapos. Okay, tamo. Ang laki ng project tapos hindi natapos. What the heck? Ang kapal talaga ng mukha nito ni Bongo. Nandiyan ka pa, buhay ka pa. Tapos nasa Senado ka pa. 47 billion, hindi nyo naman pala natapos yung mga project. Aba, baka naman gusto nyong nipisan ng konti ang inyong mukha. Isipin ninyo, 47 billion project, hindi na natapos, nandiyan ka pa, Bongo. Namo talaga, namoy!
namoy. Hay, nako. Sige. Anes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Ay, matik na yan. Sabi nga ang lahat, pati hanggang sa kaapu-apuan tuhod ni Bongo, buhay na, isipin mo. Bilyong-bilyong project. Pati ang mga kamag-anak niya. Actually, pati yata yung ligaw na kamag-anak, pati yung mga patay na nakamag-anak, pinayaman pa rin ni Bongo. Isipin mo, patay na, pinayaman pa. Oh, only in Davao, man. Only in Davao. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kung Huwag nyo nang subukan, bilyonaryo, hindi kayo sasagutin yan. Mabibigo lang kayo, huwag na kayong umasa. Para yung pag-ibig, huwag nyo nang asahan. Mabibigo lang kayo kay Bongo. Kaya huwag nyo nang subukan. At saka, huwag nyo subukan. Baka nakamamatay. kuha ng pahayag mula sa kampo ni Go. Pero wala pa itong sagot sa ngayon. Huwag ka na nga kulit naman sinabi. Huwag na kayong umasa, hindi yan sasagot. Kailan ba yan sumagot si Bongo? Tahimik ka lang lagi yan, kahit ka sa Senado. Siyempre, maintindihan mo, pag yung may mga debate sa Senado, tatahimik yan, dahil wala namang alam yan, bubunga yan. Si Robin, tumayo-tayo, pero bobo din. Kaya wag ka nang umasa. Mabibigo ka lang, ha? Ano pangalan nito? Itong sa Billionaire News, wag na kayo umasa, mabibigo lang kayo, masasaktan lang kayo. Okay? Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya. Talk to the Maris, Bongo. hindi, paano hindi lalapit sa'yo? King mother mo talaga di ba ga? Ikaw katikit ka, jowa ka naman ni Fentaboy, paano hindi lalapit sa'yo? Style mo pa natural, madali mong sabihin yan, pati ba naman kami pagbububulahin mo pa? What the heck ka talaga, oh. What the heck? Sige. Para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa agenda, Anati, Bilyonaryo. Yun. Naniniwala. Wala daw lumalapit sa kanya para maglakad. Pati ba naman kami bubulahin? What the heck ka talaga, Bongo? So, yun. Guys, huwag kayo nagpapapaniwala rito. Pabayaan na lang natin yung mga didilis. Dahil yung mga didilis, legit na bobo talaga yung mga yan. mga legit na may sayad, supot at mga galisin. Kaya ganyan yan, tatanga-tanga. Diba ka? Kaya pabayaan na lang natin silang aanga-anga. At yun nga mga may saltik sa ulo, manang-mana sa amo nila. Sa totoo lang guys, galit na galit si Quezon, si Boy Dila, si Joel Villanueva at si Bongo kay PBBM. Bakit? Aba, si Joel Villanueva napurnada yung 12 billion. si Quezon napurnada yung 9 billion at si Bongo napurnada yung 7 billion. Sayang daw. Sayang, isipin mo 20%, sayang. Kaya ngayon, nag-aaway si Cheese. Kaaway ni Cheese pati yung mga family ni Hart. Kasi nga daw, hindi na matutupad ang pangako. Dahil hindi lang palabag ang pangako nitong si Quezon kay Hart. Pati ang upuan ng pagka-presidente, ipinangako na rin. At hindi na matutupad. Abangan na lang natin pag gumulong ang investigasyon ng COMELEC at ito malawang kumakukulong to si Quezon. Ako, mauunahan pa niya si Roque. Ang saya-saya, isipin mo yun ang nangangarap na maging presidente. Andon, nakakulong na rin. Grabe namang mga ako si presidente. Malacanang ang gustong iregalo kay Hart. Ang kapal ng mukha. Ewan ko ba, napunta na tayo kay Bongo. Yun lang muna. Sa mga bubong didilis at may sayad dyan, mga kinginan nyo, manatili kayo may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood, mga bobo! Bye!